Magandang araw para sa lahat ng ating minamahal na mga SSS pensioners. Marami akong nabasang comment patungkol sa katanungang ito. Sino-sino ba dapat ang magpaakop sa SSS ng mga SSS pensioners? Ngayon, kukuhanin natin ang sagot sa kanila mismong website para naman hindi na kayo magsasabing fake news or gawa-gawa ko lang. Kukunin natin talaga yung sagot sa kanilang website para legit ang ating information na may bigay sa inyo. Kung ikaw ay ready na, atin na itong pag-uusapan. So these are the following pensioners na kinakailangan or required na mag-comply ng AKOP or Annual Confirmations of Pensioners Program. Una is yung mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. So nagsisimula na ito noong March 2024. Pangalawa is retirement pensioners residing abroad. Pangatlo is total disability pensioners. Pang-apat is yung death survivor pensioners. At panghuli is yung mga dependent children under guardianship. Yan lamang po ang mga taong need mag-comply ng kanilang AKOP. But mayroong mga instances na si SSS ay magno-notify sa mga pensioners para i-update or mag-send or magpasa mag-comply ng kanilang AKOP. Ano ba ang mangyayari kung ang isang pensioners ay hindi makapag-comply na kanilang AKOP? So ang sagot po dyan ay kapag ang isang pensioners ay hindi nakapag-comply na kanilang AKOP, so mayroon po tayong tinatawag na suspension sa kanilang tinatanggap na monthly pension. So isang buwan po na hindi sila makakatanggap at automatic po na kinakailangan po nilang mag-update, magpasa ng kinakailangang ipasa sa SSS. And after 2 months po kapag na-comply na nila ang kanilang AKOP, ay mababalik naman po ang kanilang pensyong tinatanggap. Mayroon na pong tinatawag na temporary suspension ng kanilang tinatanggap na pension kapag hindi po sila makapag-comply ng AKOP. Kaya, in-urge ko lahat na need nyo pong magpa-AKOP, lalong-lalo na sa mga na-mention ko sa video nung una na mga need magpa-AKOP sa SSS. Maraming paraan kung paano tayo makapag-AKOP. Pwedeng sa online, pwedeng sa mismong branch ng SSS, ibigay yung mga documents na needed. Pwede ding video conferencing, but ang video conferencing is only available sa mga pensioners living abroad, and pwede din sa email. Pwede po yung gawin na pamaraan kung paano po tayo makapag-comply ng AKOP. So naggawa ako ng vlog related kung ano yung mga documents na i-prepare sa pagpa-AKOP. Kaya naman, scroll down nyo lamang po ang aking mga videos nang sa gayon malaman ninyo ang dapat nyong gawin bilang isang pensioners ni SSS na kailangan magpa-AKOP. And I hope that this video really helps you with the current questions in your mind patungkol kung sino-sino nga lamang po ba ang magpa-AKOP sa SSS. Yan lamang po at maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye!